Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Natitipon tayo dito upang manalangin at magpasalamat sa pagtatalaga o dedication ng simbahang ito ng San Isidro Labrador sa Balantig. Maging ang simbahan ay isang katedral tulad ng nasa Antipolo o maliit na kapilya, ang simbahan ay parating special at kakaiba sa ibang mga gusali. Ang kaibahan ng simbahan ay galing sa layunin nito, ang pook na pinagtitipunan upang sumamba at manalangin. Subalit ang simbahan ay hindi lamang isang gusali para manalangin. Ito ay isang panalangin din mismo. Lahat ay naririto upang itaas ang sarili sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga pandamdam, mga senses, emotions, at sa huli, sa pamamagitan ng ating isip at ng ating will, ang kakayahan ng Espiritu. Sa katunayan, ang simbahan ay halimbawa ng mga katangiang ito. Sa oras na pumasok sa simbahan ito, halimbawa, nababatid agad natin na ito ay tahanan ng Diyos at pinto ng langit. Ito ay tahanan ng Diyos sapagkat ang pinakasentro ay ang tabernakulo at ang altar. At sa altar na ito, ang sakripisyo ni Jesus sa krus sa Kalbaryo ay sinasariwa sa pamamagitan ng Santa Misa na ibinigay sa atin ng ating Panginoon bilang pagpapasalamat, paalaala, at sakripisyong piging ng bagong tipan. Thanksgiving, remembrance, and sacrifice. Sa loob ng tabernakulo ay naroon ang banal na sakramento upang mabigyan ng komunyon ang mga may sakit at mamamatay sa parokya nito at upang sambahin at pasalamatan ang ating Panginoon sa banal na sakramento. Ang simbahan ay pinto ng langit, sapagkat dito kayo ay sinilang sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng sakramento ng binyag. Ang binyag ay ang pinto sa lahat ng mga ibang mga sakramento, lalo na ang Eucharistia. The first sacrament we received. Mamaya, sa paglalagay ko ng langis sa altar, pagpatakip ng puting tela at pagsisindi ng mga kandila buhat sa Paschal Candle, maaala-ala natin ang ating binyag kung saan tayo ay pinahira ng langis, sinutan ng puting damit at binigyan ng kandila na sinindihan buhat sa Paschal Candle. Dito rin sa simbahan, ang bininyagan ay misampang
papahiran ng langis sa kumpil upang tanggapin sa isang espesyal na paraan ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo tinanggap ng mga apostoles noong unang Pentecostes. Ang sakramento ng kumpil ay ang personal Pentecost ng bawat binyagan. Dito rin nalilinis ang kasalanan sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal na kung saan ating makakaengkwentro ang merciful Lord. Dito rin, ang babae at lalaki ay sumusumpang magmamahalang habang buhay sa sakramento ng kasal. Sa wakas, dito rin nag-aalay ng misa sa ililibing na namatay. Isang katotohanan at dapat nating alalahanin, ang simbahan ito ay simbahan dahil ito ay ating salamin ng bayan ng Diyos. The priestly people of God ay nagtitipon dito upang sumamba. Ang simbahan ay hindi lugar, place. Ang unang kahulugan ng simbahan ay mga tao, ang bayan ng Diyos. Sinulat ni San Pedro sa kanyang ikalawang sulat sa mga taga-Korinto, ang mga katagang ito, tayo'y templo ng Diyos na buhay. Pati ang salitang iglesia o simbahan ay nakuha natin sa wikang Griego ng unang kahulugan ay hindi lugar, kundi mga tinawag o tinipon ni Kristo. Unfortunately, tinawag natin simbahan. Dapat iglesia. At tayo may karapatan sa salitang iyon. Sa pamamagitan lamang ng pagde-develop ng lengguwahe, ang salitang iglesia o simbahan ay nangahulugan ng lugar o gusali ng pinagtitipunan. Panalangin ko sa inyong pagtutulong-tulong, itong nawang pagtutulong-tulong ninyo ay naging kasangkapan upang kayo'y mahubog sa katawan ni Kristo. Mabuhay tayong lahat.